Panginoon dahil dyan. Amen. Kaya po, sa araw na ito, mga kapatid, ay siguro isa sa mga mahalagang bagay habang tayo ay namumuhay dito sa mundo, ang pag-uusapan natin sa araw na ito. No? Kasi yun naman ang mahalaga, yung mga dapat nating gawin. Di ba last week, ang topic natin last week is about mga dapat gampanin o dapat gawin ng mga Kristiyano. Naalala po ba natin ang topic natin last week? Amen. So, medyo iikot din doon ang ating pag-uusapan, ngunit medyo specific siya. Ayan. So, sa ating mga buhay, sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa, ano sa tingin natin ang pinakamahalaga, ang pinaka-essential pagdating sa relationship? Relationship pagdating sa pamilya, sa asawa, sa kapatid, sa pamilya. Ano kaya ang pinakamahalaga? No? Love ba? Ayan. Pwede. Trust? Siyempre, kailangan din ng trust, di ba? Connection. Interaction. Oras. Yan, mahalaga rin ang oras. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Ayan. Sa mga anak. Sa pamilya. Ayan. And safety. Pero, syempre, isa rin sa pinakamahalagang bagay pagdating dyan, mga kapatid, is sa ating relationship, sa ating socialization, napakahalaga na mayroon tayong communication. Yan. So kapag communication, ano ang ginagamit natin? Cellphone. Pwede. Messenger. Diba? Sa mga malalayo. Pero kapag sa ating mga immediate family, sa mga kasama natin sa bahay, sa mga kakilala natin, ang ginagamit natin ay ang salita. Diba? Ang words. Diba? Okay? So, ang pinakapag-uusapan natin sa araw na ito ay ang kapangyarihan ng salita. Ayan. So, kapangyarihan ng salita. Sa tingin ba natin, makapangyarihan ng salita? Amen. Talagang makapangyarihan ang salita. At ang key verse naman natin ay magmumula sa Luke chapter 6 verse 45. Ngunit bago natin basahin ang Luke chapter 6 verse 45, paano ba natin ginagamit? Paano kaya natin ginagamit ang kapangyarihan natin na magsalita? No? Ginagamit ba natin ang salita natin sa ikabubuti o sa ikasasama? Ayan. So magandang masagot natin yan mamaya pagkatapos ng sermon, no? Sa ating mga sarili. Patungkol dito, nawa ay mag-reflect din tayo. No? Kasi maganda na mayroon tayong awareness kung ano yung dapat nating asikasuhin sa ating mga sarili. Ayan. So, puntahan natin ang Luke chapter 6 verse 45. Itong version na ito ay sa Magandang Balita, Biblia. Ang mabuting tao, let's see. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Yan, ito, Magandang Balita, Biblia. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang naguumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng labi. Ayan. So, ang pinaka-context po ng verse na ito ay, kung babalikan natin yung past verse sa 43, 44 hanggang 45, ay makikita natin dito na nagtuturo si Jesus. Yan. At tinuturuan niya yung mga disciple niya patungkol sa nature ng true righteousness. Na sinasabi niya doon na ang puno na mabuti ay magbubunga ng mabuti at ang puno ng masama ay magbubunga ng masama. At doon, kasunod nito ay yung verse
45, na ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. Ayan yung version sa ating screen. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. So, sa pagkabasa pa lamang natin, makikita na natin kung ano yung ine-emphasize dito. No? Kung ano yung pinupunto ng verse na ito. Na sinasabi dito na ang puso nga daw, kapag puno ng kasamaan ng puso, nag-uumapaw, ito naman ang ilalabas ng ating mga bibig. So kung tayo ay puno ng disappointment, puno ng negativity, negative din yung lalabas sa ating bibig. Amen? And kung puno naman tayo ng kabutihan ng Panginoon, puno rin ng mabuti ang ating masasambit. Ayan. So, ibig sabihin, ang reflection ng puso ang lumalabas sa bibig. Okay? So, malinaw po yun. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Yan. So, unang bagay na pag-uusapan natin, since patungkol ito sa ating puso, yung condition of our hearts. Yan. Tingnan natin yung Proverbs 15, chapter 13. Yan, nakakatuwa ito mga kapatid. Ang sabi, ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ayan, nakangiti daw ang taong masayahin. Masayahin ba tayo? Amen. Ayan. Pangalawa, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Oh, meron bang nakangiwi dyan? Ay, mga nakamask. Lugi. Hindi makikita, nakamask. Meron bang nakangiwi dyan? Tingnan nga natin. Okay? So, kapag tayo ay puno ng kasiyahan sa awa ng Panginoon, tayo ay mga nakangiti dapat palagi. Amen? Dapat tayo ay masaya dahil tayo ay sumusunod sa kabutihan ng Panginoon. Ayan. Kasi nga, kung ang tao ay puno ng lumbay sa kanyang puso, sa kanyang as a whole, as a person, makikita natin yan sa kanyang muka, di ba? 100%. Sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga pananalita. Ayan. So, dapat tayo ay hindi nakangiwi. Ayan. Kung nakangiwi naman tayo ay mag-pray. Di ba? Amen? Ayan. So, itaas natin yan sa Panginoon. So, yung condition ng ating mga puso ang nagre-reflect sa ating mga action, sa ating mga salita. Kaya dapat nating ingatan ang ating mga puso. Proverbs chapter 4, verse 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Ayan. Sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ayan. Napaka-importante na ating proteksyonan ang ating mga puso. Ayan. Hindi lang puso natin, puso rin ng ating pamilya, ng mga tao na malapit sa atin. Kasi napaka-importante niyan, mga kapatid. Kaya dapat tayo, bilang Kristiyano, palagi natin dapat i-check ang ating mga puso. No? I-check natin kung ano ang... imaginein mo yung baso. Isipin mo na ang puso mo ay baso. Ayan. Ano ang laman ng baso na ito? No? Ito po ay, yung mga mahihilig magpuyat, malamang kape ang laman ng baso. No? Pero i-check natin yan palagi, mga kapatid. Kung ito ba ay nalalagyan ng dumi, kung nalalagyan ng mga bagay na, syempre, ayaw nating i-consume. Kasi lalabas at lalabas ito, mga kapatid. Amen? Kaya dapat, number 1, proteksyonan natin ang ating mga puso. At kung tayo naman ay, sa tingin natin, hindi 100%
na malinis ang ating mga puso? Tayo lamang ang nakakaalam niyan, no? O kung hindi natin alam, tanungin natin ang Panginoon. Dahil kung tayo ay mayroong ganitong puso, tayo ay bibigyan ng Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu. Gusto niyo ba yun? Amen. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi diyan mga kapatid, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ayan. So napakaganda niyan mga kapatid. And if you pray for it, di ba? Sasagutin yan ng Panginoon. Praise God. At kung meron naman tayong bagong puso na mga kapatid, ibig sabihin, puno na ito ng kabutihan, di ba? Ayan. Kung puno na ito ng kabutihan, sabi sa Matthew chapter 12 verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So, make sure na palagi nating i-check ang ating mga puso kung ano ba ang inire-reflect nito, no? Kung puno ito ng negativity, siguro time na para linisin ito. Yan. So, kung ang baso nga, 'di ba? Meron bang kunyari, may tubig yung baso nasa lamesa. Kinabukasan nakita mo pa rin yung baso. May laman pa ring tubig. Iinumin niyo ba? 'Di ba parang baka madumi na 'to. So parang ganun dapat ang pag-check natin sa ating puso. Palagi nating i-check every day through prayers and devotion. Ayan. So, make sure na alamin ang kondisyon ng ating mga puso. Even now, no? Oras siguro ito para i-check ang ating mga puso. Kasi kung ano ang nasa loob ng iyong puso, yun din naman ang lalabas sa iyong bibig. Gaya nga ng sinabi sa Luke chapter 6 verse 45. Na sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Ayan. So, yun ang unang bagay na pag-uusapan natin. So, since alam na natin yung kondisyon ng ating mga puso, at yung kondisyon nga ng puso natin, yung inilalabas natin sa ating pananalita, nandoon na ang kapangyarihan ng salita. Ayan. So, paano natin ginagamit ang kapangyarihan ng ating mga salita? Again, question, sa ikabubuti ba ng ibang tao? Ayan. Sa kabutihan ba o sa kasamaan? Ayan. Siyempre, lahat naman tayo gusto sa kabutihan, di ba? Meron bang ayaw? Ayaw sa kabutihan? Meron ba? Di ba? Wala. Siyempre, lahat tayo, gusto natin na lahat ng sasabihin natin ay para sa ikabubuti ng ibang tao. Ayan ang pangalawang punto natin. The power of words. Sa tingin niyo mga kapatid, ilang salita kaya ang binabanggit natin sa isang araw? Guess. 150? 150? 1 billion? Isang araw? Grabe, marites. Parang segundo. Nagsasalita. Ayan. Hula. Depende sa kausap. Ayan. So, and depende rin sa trabaho, syempre. Malay mo, call center, teacher, ayan. Napakaraming sinasabi palagi. No? Ayan. So, sa isang araw daw, sa loob ng 24 oras, according sa research, syempre, kapag according to research, ibig sabihin, kinalap na ito, di ba? Kinalap sa iba't ibang tao, iba't ibang lugar, iba't ibang trabaho, at least 7,000 words ang sinasambit ng
tao, minimum, yan, at least, yan, every day, auntie. 'Di ba? So imaginein mo, paano mo kaya ginagamit yung 7,000 words mo every day? Ito ba ay sa kabutihan o sa kasamaan? 'Di ba? Ano kaya yung iniimprinta natin sa mga kausap natin every single day? 'Di ba? Di ba? Imaginein mo 7,000. Parang sobrang dami naman. Pero kung iisipin, bawat buka ng bibig natin ay nagsasalita naman talaga tayo. Even now, nagsasalita ako. Kahit kayo, nagsasalita kayo ngayon, hindi po ba? So, 7,000, at least 7,000 words. So, siguro kung tayo ay mga marites, 10,000, 20,000. Diba? So, ito ba ay sa ikabubuti o sa ikasasama? Sa kabutihan o sa kasamaan? So maganda na alamin natin, mga kapatid, no? Ano kaya yung words na sinasambit ko sa mga mahal ko sa buhay? Sa aking pamilya, sa aking mga anak. No, 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 no. Diba? Baba! Maghugas na, di ba? Mga ganyan. So, kasama yan sa 7,000 words, no, na ating binabanggit sa araw-araw. So, dapat alamin natin kung tayo ba ay sa kabutihan na gumagamit ng salita o sa kasamaan. Sa hindi ikabubuti ng tao. Kasi makapangyarihan ng salita ng tao. Sabi nga sa Proverbs chapter 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Diba? Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. So powerful ang ating mga salita. Napaka-importante na ang ating mga salita ay dapat life-giving words, no? Sa ikabubuhay, sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Amen? Amen? Ayan. So, again, napaka-powerful ng ating salita. Kasi, pwede tayong maka-encourage, di ba? Pwede tayong maka-inspire ng ibang tao, makatulong sa ibang tao. Pwede nating ipakita yung respeto natin sa ibang tao sa pamamagitan ng salita. Diba? Pwede sa sermon, pwede sa life advice, pwede sa pagtuturo. Sa lahat ng mga bagay, palagi nating ginagamit ang salita. Dahil tayong mga tao ay mga social being. No? Sabi nga, no man is an island. Kasi kailangan tayo ay palaging nakikipag-interact, nakikipag-socialize. Ayan. Pero minsan, meron din tayong kasabihan na action speaks louder than the words. Pero, yung mga action natin, way of communication din yan, di ba? Non-verbal communication ang tawag dyan, mga kapatid. So, it's a way of speaking, pero hindi by words. So, bigla na lang, magdadabog. Ano ibig sabihin pag nagdabog? Di ba? Galit. Or disappointed. Nakangiwi. Di ba? Huwag daw tayong nakangiwi. Dapat tayo ay nakangiti. Ayan, nakatawa palagi. Dahil masaya ang maging Kristiyano sa awa ng Panginoon. No? Amen? God's grace. Amen. Ayan. So, makapangyarihan ng ating mga salita. At of course, ng ating mga galaw din naman. So, dapat siguraduhin natin na ang ating mga sinasabi, at least, sana 90% ng 7,000 words natin ay sa ikabubuti. Diba? Or 100% mas maganda sa awa ng Panginoon. At sinabi nga rin ni James, sa James chapter 3 verse 6, na ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao.
Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Ayan. Winawarningan tayo ni James dito, mga kapatid, na ang dila daw natin ay parang apoy na kayang i-corrupt ang buong pagkatao natin. Naniniwala ba tayo dyan? Kasi kung ano yung binabanggit natin, ano yung sinasabi ng ating mga dila, ng ating mga bibig, yun nga po ang nilalaman ng ating mga puso. So kung hahayaan natin ang ating mga dila na dire-diretso lang, walang pakundangan, no? Kumbaga, walang pakundangan kung magsalita, puro kasamaan ang binabanggit, kailangan magpreno ka muna, no? I-assess natin ang ating mga sarili dahil it will corrupt our whole personality. Ayan. So for example, punta tayo sa simple lang, 'di ba? Napaka-common na makarinig ng mga mura, 'di ba? Nakakarinig ba tayo ng mga mura? Siyempre, alam na natin yung mga mura na 'yan, no? So, sabi ng iba, expression ko lang naman 'yan. Wala namang akong masamang gustong sabihin sa pagmumura ko na 'yan. Pero dahil nga naging expression na nila yung pagmumura, parang hinahayaan na nilang magsabi ng hinahayaan nilang masanay ang sarili nila na magbanggit ng mga ganitong salita. So hindi lamang yan mag-e-enclose sa pagmura, sa mga masasamang salita na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. No? Below the belt na, kung baga. So, yun ang possible na mangyari. Ngunit, iba-iba naman po ang tao. Ayan. So, dapat tayo mga Kristiyano, bantayan natin ang ating mga sarili. Kung sila, sige, okay lang. Kung tayo, sa sarili natin, dapat bantayan natin yan. Amen? Pwede ba yun? Ayan. Bantayan natin ang ating mga dila, no? Kasi kapag hinayaan natin ang hinayaan yan, magiging numb na tayo. Ano sa Tagalog ang numb, mga kapatid? Ayan. Mamamanhid na tayo sa ganyan. Masasanay. Ayan. At magtutuloy-tuloy. Ayan. So, dapat iwasan natin yan. Nang hindi na umabot pa sa masakit na salita. At nire-remind din tayo ng Proverbs chapter 12 verse 18 na ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Di ba? Totoo naman, di ba? Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ayan. So, dapat tayo ay magbantay kung ano ang binabanggit o sinasalita ng ating mga bibig. Dahil kung ano ang sinasalita, yun ang nilalaman ng puso. Amen? Ayan. So, magbantay palagi, mga kapatid. At sabi nga rin sa Ephesians chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Kasi napaka-powerful nga. Kunyari, yung kakilala mo, o kapamilya mo, o yung anak mo nag-share ng isang bagay na talagang excited siya ikwento. May nangyari sa school. Nakasagot siya, nabigyan siya ng star. Ayan, di ba? Ang daming star. Sana all. Sabi ni Matthew. Sana all. Ayan, napakaraming star. Tapos kinikwento sa'yo ng anak mo. Eh ikaw, busy ka mag-cellphone. Sige. Okay. Anong mararamdaman ng bata? 'Di ba? Siguro sa susunod, hindi na siya magkikwento. 100% na mangyayari yan, mga kapatid. So, napaka-importante kung ano ang magiging response natin sa ating mga anak. And the same way, sa mga tao sa ating paligid, sa kapamilya, sa mga kaibigan, sa ating asawa. Ayan. So, lahat ng tao, even sa
churchmates natin, mga kapatid, no? Maaaring ang isang salita mo ang mag-cause kung bakit hindi na siya a-attend. Diba? So, dapat tayo ay mag-ingat. Dapat, sabi nga, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi yung makakapagpalakas at angkop. Ayan, angkop yung keyword. Angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. So, siguro, kung talagang katotohanan ang kailangan niyang malaman at angkop sa pagkakataon, syempre, pwede ba namang magsinungaling ka? Diba? Hindi naman. So, kailangan niyang magbago. Let's say, kailangan niyang magbago. Kailangan mong sambitin yan para sa ikabubuti niya at hindi sa ikasasama. Ayan. So, napaka-powerful ng ating mga salita at dapat nating ingatan at dapat angkop sa pagkakataon. So, yan. Pangatlong bagay na ating pag-uusapan, dapat ay pinupuno natin ang ating mga puso ng kabutihan ayon sa Panginoon. Ayan. So, fill our hearts with goodness, the goodness of God. Psalms 119 verse 11, ine-emphasize dito yung importance ng pagbabasa. Ayan. At pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Sabi nga dito, ang banal mong kaudusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ayan. So, kung ating ang pagbubulayan at iingatan ng salita ng ating Panginoon sa ating mga puso, ibig sabihin, pinupuno natin ng salita ng Panginoon ang puso natin. And yun din naman ang ilalabas ng ating mga bibig. Amen? So, hindi lang dapat naman na basa lang ng basa. Dapat isa, puso, intindihin at i-apply sa ating mga buhay. So, napakahalaga na tayo ay may prayer time, tayo ay may oras din sa pagbabasa ng Biblia at pagbulay-bulayan natin yan. And of course, i-apply sa ating mga buhay. Sinabi rin nga sa Philippians chapter 4 verse 8, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. So kung puno ang puso natin ng mga ganyang bagay, yun din naman ang ating maisasambit at maisasagawa. Amen? Ayan. So, we have to feel. Ayan. Ibig sabihin ng, ang spelling ng feel, no? F-I-L-L. Ayan. Punuin natin ang ating mga puso ng kabutihan. Upang ang kabutihan naman ang ating mailabas. Ayan. At ganun din naman, kung ang salita ng Panginoon yung nag-guide sa atin, sabi nga sa Psalms chapter 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Nasabi nga ng ating, ni Sister Mina, sabi niya, di ba? Ang Panginoon ang ating ilaw at siguradong walang kadiliman. Amen? Yan. At kung walang kadiliman sa ating daraanan, walang kadiliman sa ating puso, ibig sabihin, puno ng kabutihan. Ayan. So, dahil tayo nga, bilang mga Kristiyano, tayo ay niligtas ng Panginoon. Diba? Through His grace, we are saved. Ibig sabihin ba nun, kapag naligtas na tayo, pwede na tayong magkasala ng magkasala? Diba hindi? Hindi ito lisensya, hindi ito permission para tayo ay magkasala ng magkasala dahil tayo ay iniligtas na. Tayo ay iniligtas at dapat tayo ay umiwas sa kasalanan. Tayo ay sumunod sa Panginoon, siya ay ating gawing ilaw sa daan na ating tinatahak. Sabi rin sa Psalms chapter 1 verse 2 to 3, sa halip
Kasiyahan niyang sumusunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Yan. So, salita ng Panginoon, kautusan ng Panginoon ang kanyang sinusunod, binubulay-bulay ang salita ng Panginoon at puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ayan. Puno ng tagumpay kahit anuman ang gawin. Ayan. So again, ang kondisyon ng ating mga puso, yun ang inilalabas ng ating mga bibig. Yun ang nagre-reflect sa ating mga muka, no? Kapag tayo ay laging nakangiti, tayo ay masaya sa piling ng Panginoon. Pero pag tayo ay nakangiwi, di ba? Puno ng lumbay. Pangalawa, dapat nating gamitin ng mabuti ang kapangyarihan ng salita. At upang magawa natin yan, dapat punuin natin ang ating mga puso ng kabutihan. At pang-apat, ilabas natin ang mga kabutihan na ito na nanggagaling sa ating mga puso. Nasabi nga sa Colossians chapter 4 verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. So inilalabas mo na yung kabutihan na inilagay mo sa iyong mga puso, sa iyong puso, 'di ba? Sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay puno ng kabutihan at ilalabas mo ito sa iyong mga galaw, sa iyong mga gawa. Yan. Dahil kung ang ating mga puso ay puno ng kabutihan ng Panginoon, natural na, di ba? Natural na yung inilalabas o iginagalaw natin. Kasi kung ano yung laman ng iyong puso, pwede man namang salita ka ng salita ng kabutihan, pero yung galaw mo ay otherwise, 'di ba? Sa kabilang ano pala? 'Di ba? Pwede ba? Oy, kayo maging mabuting tao kayo. Tapos sa kabilang banda ay puno naman siya ng kalokohan, 'di ba? Kailangan kung ano, 'di ba? Sabi nga, preach. Act what you preach, 'di ba? Isagawa mo kung ano yung sinasambit mo. At ganun nga ang dapat nating gawin. Kailangang ilabas natin ang kabutihan na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga puso upang maging kaaya-aya, 'di ba? At kapaki-pakinabang ang ating mga pananalita sa iba. At matuto na sumagot ng tama sa lahat ng tao. At ayon nga rin sa nasusulat, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan, di ba? Sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Totoo naman, di ba? Imaginein mo kung isa kang marites. Ayan. So magiging payapa ba ang buhay mo kapag nalaman ng ibang tao na iminamarites mo sila? 'Di ba? Walang mabuting mangyayari diyan, mga kapatid. And ganun din naman sa atin, dapat kung nagnanais tayo ng payapa at saganang pamumuhay, pigilan natin na tayo ay magsabi ng kasamaan. Ayan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. At sabi rin sa Colossians chapter 3 verse 16 to 17, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusan na manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus
At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ayan, so napakaganda kung maya apply natin ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Kasi dapat hindi natin i-underestimate yung kapangyarihan ng bawat salita. Yung at least 7,000 words na binabanggit natin every single day, dapat huwag nating maliitin kung ano yung epekto nito sa ibang tao. Epekto nito sa pamilya, epekto nito sa iyong anak, epekto nito sa mga tao na nakakausap mo every day, no? Even yung mga, dahil medyo techie na tayo, di ba? Wala naman silang Facebook noon eh. Wala naman silang Facebook sa Israel noon, di ba? So ngayon, sa panahon natin, ingatan din natin yung mga pinopost natin, yung ating mga sinishare. Yan. So, sabi nga nila, think before you click. Yan. So, think before you post. Yan. Think before you share. Siguraduhin hindi fake news ang ating mga sinishare. Dahil, again, napaka-powerful ng ating mga salita. Dahil ang salita ay nagre-reflect sa ating mga puso. Ayan. So, dapat maging intentional tayo na alamin natin ang ating mga puso. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nangangailangan ng patnubay ng Panginoon upang malinis ang ating mga puso? Kung ganon, pray. Ayan. Kung hindi, check mo pa rin, no? Baka hindi mo lang nakikita. Mahalaga na mayroon tayong awareness. And ang prayer natin, kung sa tingin natin malinis naman, mabuti naman, Lord, mabuti naman po ang ating puso. Di ba? Para namang nagmamayabang ka nun. Di ba? Ipag-pray mo sa Panginoon na patnubayan ka niya. Na maging mabuti ang iyong puso sa anumang sitwasyon. Dahil sabi nga, guard our hearts. Di ba? Ingatan ang ating mga puso na hindi mapuno ng kasamaan. Yan. And lastly, mga kapatid, ayun lang, sana ay may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Again, meron tayong 24 hours every day, no? Siguro starting mamaya, pagka-uwi natin, i-check muna natin kung ano yung sasabihin natin, no? Kung ito ba ay makabubuti o makasasama. Kung meron naman tayong nabanggit na hindi makabubuti sa ibang tao, kausapin ulit natin siya, no? Yung kinausap natin na o manghingi ka ng kapatawaran. Kasi napakahalaga na mabawi natin yan, mga kapatid. So, ayun, sa awa ng Panginoon, nawa ay bigyan niya tayo ng kakayahan na may apply ang mga bagay na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Salamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Magandang hapon sa Panginoon at magandang hapon sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan na ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo.